The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her, that she may get well and live." He went off with him, and a large crowd followed him. There was a woman afflicted with hemorrhages for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped, but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. She said, "If I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately, her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died. Why trouble the teacher any longer?" Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid, just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside, except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep." And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him, and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, "Talitha koum," which means, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that, they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know this, and said that she should be given something to eat. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga, mga kapatid. Kayo po ba'y mahilig sa sandwich or burger? Gutom na po ba kayo? Malamig pa naman ang panahon, masarap kumain ng sandwich at magkape ngayong oras na ito. Meron po tayong sandwich ngayon na inihain sa atin ni Jesus. Itong ating ebanghelyo ngayon ay maituturing natin na sandwich gospel. Bakit? Dahil it is a story within a story. May kwento sa loob ng kwento. So ano bang malaking kwento dito? Ito yung kwento ni Jairus
at yung anak niyang babae, 12 years old, na nasa bingit ng kamatayan. Pero habang papunta si Jesus doon sa bahay ni Jairus, may pumasok na isa pang kwento, itong kwento ng isang babae na matagal na siyang nagtiis sa isang karamdaman. At sa kanyang pagnanais na mapagaling, lumapit siya kay Jesus at humawak sa laylayan ng kanyang damit. Kasama ang pananampalataya na siya'y mapapagaling sa paghawak lamang, kahit laylayan lamang ng damit ni Jesus ay gagaling siya. At nangyari na nga ang kanyang kagalingan dahil dito. Sa kwentong ito, marami tayong matututunan. Sa kwentong ating narinig, sa dalawang kwentong ito, itong sandwich stories natin ng ating ebanghelyo, meron po tayong matututunan. Meron tayong magandang baon. Meron tayong pwedeng magbigay sa atin ng lakas tulad ng pagkain. Ano po ba ang ating pwedeng makita dito sa ebanghelyo natin ngayon? Una sa lahat, makikita po natin yung capability and power ng ating Panginoong Jesus. Kaya niyang magpagaling ng isang may sakit at kaya niya ring buhayin ang isang patay na. Ito ay isang bagay na dapat nating makita. Ang ganda at galing ng kapangyarihan ni Jesus, ang kanyang capability. Pero meron din pong dalawang bagay tayo na makikita pa dito sa ating ebanghelyo. Nandyan din ang prejudice. Ano po ba ang prejudice? Bago pa man nakagawa ng bagay ang isang tao, pinangunahan na natin, hinusgahan na. Kaya nga si Jesus dito sa ating ebanghelyo, sa kwento nitong babaeng may sakit ng 12 years, may mga nais pumigil sa kanya. Ano po bang tinatanong ninyo, Panginoon? Tumitingin pa kayo, sinong humawak sa inyo? Kita nyo naman, ang daming tao. Itong mga bagay na ito, itong ganitong prejudice, pwedeng pumigil sa Panginoon upang gumawa ng bagay na mabuti. Kahit naman sa kapwa-tao natin, kapag punong-puno tayo ng prejudice, di po ba wala na tayong ibang nakikita sa kapwa-tao natin, kundi yung naiisip lamang natin. Nothing good comes from him or her dahil naunahan na tayo ng ating prejudice. Kaya kapag prejudice na ang nauuna sa atin, prejudice na ang pumapasok sa atin, hindi na natin nakikita ang kabutihan. Buti na lang, merong bagay na higit pa sa prejudice. Dito din sa kwento ni Jairus, makikita din po natin ang prejudice. Nung namatay na ang kanyang anak, ano ba ang sabi ng mga tao mula sa tahanan ni Jairus? Huwag niyo nang guluhin si Jesus, patay na ang inyong anak. At yung iba nga, they ridiculed him. Ano pa nga bang magagawa niya? Ipatay na nga. Ano pa nga ba ang kailangan niyang gawin? Wala na. Tapos na ang lahat. Prejudice. Nariyan ang prejudice. Kapag naunahan tayo ng prejudice, walang mabuting mangyayari. Prejudice stops good things from happening. Pero may ikatlong bagay na makikita din po tayo dito sa ating ebanghelyo na dapat nating tingnan. Ito ay ang tibay ng pananampalataya. Ang babaeng may sakit ng 12 taon, nagtiis sa kanyang sakit for 12 years, ay may matibay na pananampalataya kay Jesus. Nagtiwala siya, kahit laylayan lamang ng kanyang damit, kung ito'y aking mahawakan, ako ay gagaling. At nangyari nga,
ang bagay na ito. Natanggap niya ang kagalingan sa kanyang karamdaman dahil meron siyang matibay at malalim na pananampalataya. Pananampalataya makes good things happen. Pananampalataya allows God to work in our lives. Ito ang makikita natin sa kwento ng babaeng nagtiis ng kanyang karamdaman for 12 years. At sa kwento naman ng anak ni Jairus na 12 years old na pumanaw, pananampalataya din ang bagay na nagbigay sa kanya muli ng buhay. Pananampalataya ang hiningi ni Jesus mula sa kanyang mga magulang at pamilya. Do not be afraid. The girl is not dead, but alive. Do not be afraid. Just have faith. Ito ay salita ni Jesus sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang. Magkaroon lang ng pananampalataya, maraming mabubuting bagay ang mangyayari. Ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, alin po ba dito ang nauuna sa ating buhay? Nauuna ba ang prejudice natin o nauuna ang ating pananampalataya? Pagdating sa ating kapwa-tao, alin po ba ang mas nauuna? Nauuna ba ang prejudice natin? Hinusgahan na natin ang ating kapwa? O nauuna yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa kanila? Pagdating kay Jesus, alin naman po ang nauuna sa atin? Prejudice or faith? With prejudice, nothing good will happen. But with faith, good things will happen.